Pagtakbo sa karera ng pananampalataya, pagtitiis, pagtitiwala, at tagumpay kay Kristo. Noong 1986, nanalo si Cliff Young, isang 61-year-old na mananakbo, sa 544 milyang ultramarathon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtakbo habang ang mas batang mga kalahok ay nagpapahinga. Hindi siya ang pinakamabilis, ngunit siya ang pinakatumagal, at iyon ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Sa Hebreo 12, pinaalalahanan tayo na ang buhay ay isang karera, at dapat tayong tumakbo ng may pagtitiis na nakatuon ang ating paningin kay Jesus. Alam mo bang ang pulot ay hindi nasisira, ngunit ang kasalanan ay laging sumisira? Sa aklat ng Hebreo, hinihimok tayo na itapon ang bawat kasalanan at pasaning humahadlang sa ating pananampalataya, katulad ng mga mananakbo na inaalis ang anumang pabigat upang mapabilis ang kanilang pagtakbo. Ang isang babae na nagdusa sa loob ng 12 taon ay gumaling ng sandaling mahawakan niya ang balabal ni Jesus. Ang anak ni Jairo ay tila wala ng pag-asa, ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." Alam mo ba na may isang lawa sa Tanzania na tinatawag na Lake Natron na napakataas ng level ng alkalina, kaya't nagagawang gawing parang bato ang mga hayop na nahuhulog dito? Sa labas, mukhang kaakit-akit ito, ngunit sa loob, ito ay nakamamatay. Gayon din, ang takot at pagdududa ay nagpapatigas ng ating pananampalataya, ngunit tinatawag tayo ni Jesus na manalig at magpatuloy. Kapag ipinanganak ang isang batang giraffe, ito ay nahuhulog mula sa 5 talampakan ang taas, ngunit ang pagbagsak na iyon ay nagpapalakas sa kanyang mga paa upang siya ay mabuhay. Sa parehong paraan, tiniis ni Jesus ang pagdurusa alang-alang sa kagalakang naghihintay sa kanya, ang ating kaligtasan. Ang pananampalataya ay tulad ng ultramarathon ni Cliff Young, hindi ito tungkol sa bilis kundi sa pagtitiyaga. Iwaksin natin ang kasalanan, magtiwala tayo kay Jesus tulad ni Jairo at ng babaeng may hemorrhage, at tumakbo tayo patungo kay Jesus nang may pagtitiis. Handa ka na bang tumakbo sa karera ng pananampalataya?